Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Magandang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lynn. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ang dalawang karanasan ko noong mga panahong magbuntis ako at bago ko mailabas ang mga anak ko sa aking sinapupunan. Tubong Negros Occidental po ako, pero lumaki at nagkaisip sa Baler Aurora. Doon na rin po ako nakapag-asawa noon. Kung ano ang pangalan ko sa Facebook, yun po yung totoo kong pangalan. Kaya kung maaari, itago niyo na lamang po sana ang aking tunay na pagkakakilanlan. Unang karanasan, ibinubuntis ko ang panganay kong anak noon. Yung asawa ko noong mga panahon na yon, pumupunta ng kasiguran, dulo banda ng Aurora. Nangangati ito ng kulasisi o ibon para maibenta. Uso kasi ng mga panahon na yon yung mga panghuhuli ng ibon sa lugar ng kasiguran. Bale, iniiwan niya ako sa sityo noon. Sa lugar kung saan kukonti lamang kaming mga nakatira. 15 araw akong iniwan ng asawa ko. Nasa 20 anyos ako. Unang gabi pa lang na wala siya doon. Aba, meron na kaagad na hunina pa ikot-ikot sa bahay namin. Tumipik-tik ang tunog noon. 7:00 pa lamang yun ha. Maaga-aga pa para bumisita. Yung tipong tinimingan nito o alam na alam talaga na wala ang asawa ko noon. Mga bandang 9:00. Dito na nagsimulang umalulong ang mga aso ng kapitbahay namin. Para bang may nakikita sila noon na, alam mo na, aali-aligid sa dilim. Siguro, nakiramdam din ang kapitbahay ko na ito sa mga aso niya. Maya-maya pa, narinig kong nagsisisigaw na ito. Lynn! Lynn! Mag-ingat ka dyan. Huwag mong papasukin ang umaaligid na bisita dyan sa bahay nyo. Kahit hindi niya banggitin ang salitang aswang, alam kong ito ang ibig niyang sabihin. Patuloy ang tiktik noon. Pero sinasabayan ito ng kapitbahay namin ng pag-iingay para lang mapaalam na kahit wala ang mister ko doon, hindi ako nag-iisa. Palalim ng palalim yung gabi noon. Medyo gumagaan na. Pero hindi pa rin ako mapakali. Alam ko kasi ang pakay niya. Wala akong bantay at buntis pa, di ba? Bagay na hindi ako nagkamali, Sir Seth. Bandang 11:00 ng gabi, yung bubong namin nagawa lang sa kugon. Lumulundo na. Para bang may kung anong mabigat na nakasampa o nakapatong doon. Bukod pa dito, kawayan lang din ang dingding namin kaya naman nagiging alerto ako gabi-gabi. Halos gabi-gabi ko rin kasi itong nararanasan, Sir Seth, noong mga panahong wala si Mister. Dahil sa naririnig din ito ng mga kapitbahay, meron kaming pinaghihinalaan noon. Isa ito sa mga kapitbahay namin. Nauna itong tumira doon. At ang malala, malapit na kamag-anak pa ng asawa ko ito. Kumbaga, may talo-talo kahit na magkakamag-anak. Dahil sa gabi-gabi na lamang itong nanggugulo at hindi na ako halos makapagpahinga. Dahil na rin sa gusto kong protektahan ang panganay ko. Talagang pinaghandaan ko ito. Hinihintay ko palagi na dumapo ulit siya sa bubungan. At noong magkaroon ako ng pagkakataon na makitang nakalundo ulit ang bubungan namin, hinata ko ng itak at tinusok-tusok ang mismong bubungan na yon. Habang sinasabi ko, nakilala ko ito.
Para na rin maging ligtas ang pagbubuntis ko noon, Sir Seth. Noong nakabalik ang asawa ko at nalaman niya ito, kinuha niya ako kaagad sa sityo na yon. Bumiyahe na kami papunta ng Kasiguran, Aurora. Doon ko isinilang ang panganay ko. Naging maayos naman. Isang malusog na babae, Sir Seth. Nasa 3 taong gulang ang panganay ko nang nasundan ito. Ipinagbubuntis ko ang pangalawa. Liblib pa rin ang tinitirahan namin noon. Sa Kasiguran pa rin mga 3 kilometro ang lalakarin mula sa bayan. Maayos naman ang mga buwan ng pagdadalang tao ko noon. Walang gumagambala. Walang problema. Hanggang sa ito na. Kabuwanan ko. Tandang-tanda ko pa noon. Enero 25, taong 2005. Alas 12 ng hating gabi. Kakaalis lang ng asawa ko noon. Wala ulit siya. Nangiilaw ito ng ibon para maibenta. O di kaya ay maiulam namin sa mga susunod na araw. Doon ito nang huli sa bandang tubigan lang. Dala-dala ang Frobolite o baterya na may 12 by 12 sa pang-iilaw niya. Sana po maintindihan ninyo yung mga listeners natin kung bakit naiiwan ako ng asawa ko. Kailangan din niyang kumita kumbaga para may ipon at maigastos kami. So habang wala si Mister, meron akong dumating na bisita. Maambon noon, Sir Seth. Pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkaalinsangan o pagiging mainit ng panahon sa mismong paligid ng bahay. Yung tipong nanglalagkit ang pakiramdam. Inuulit ko, maambon noon. Mahimbing ang pagkakatulog noon ng panganay ko. Hanggang sa walang ano-ano, meron akong narinig na huni. Tunog siya ng parang kwi-kwi. Ganon. Nakagawian ko na rin na hindi natutulog kapag ganitong wala ang asawa ko. Madagdag ko lang din na wala kaming malapit na kapitbahay noon. Kaya talagang sinisigurado ko na ang bata sa sinapupunan ko at ang panganay ko ligtas. So ayun nga. Noong narinig ko ang huni, sakto din ang pag-atras abante ng aso namin sa silong. Hindi ito mapakali. Aso yon. Pero nararamdaman ko na natatakot ito. Nung mga panahon na yon, dahil sa nasa liblib kami, yung biyenan ng biyenan ko na magpapaanak sa akin, merong pinasaulo at tinurong dasal para maprotektahan ako sa ganito. Lalo na't ang panganay ko muntik na ring maaswang. Ang sabi niya, kapag inusal ko ang dasal na yon, makikita ko ng personal ang nilalang sa katawang tao nito. Dahil ito ang kauna-unahan na pagkakataon at talagang na-curious ako. Sinubukan kong usalin ng dasal na yon. 3 beses kong paulit-ulit itong sinabi. Hanggang sa ayon na. Saglit na tumahimik. Walang ano-ano. Sa oras ng alas 12 ng hating gabi, meron na lamang akong narinig na boses ng isang lalaki. Tumatawag sa labas ng pintuan ng bahay namin. Ang una niyang sinabi, kilala niya daw ang mister ko. Tinanong ko ito kung ano ang pangalan niya. Hindi niya sinagot. Tinanong ko ulit kung taga saan ito. Sabi niya, taga kabilang sityo daw. Barangay Maligaya. Ito ang nakapagtataka doon. Napadaan daw siya gawa ng magpapasungkit ito ng niyog sa asawa ko sa susunod na araw. E di tinanong ko ulit siya. Bakit madaling araw pa itong dumaan dito, di ba? Dapat maaga-aga pa lang, pumunta na siya. Para siguradong nakausap niya ang mister ko. Paulit-ulit minsan niya sabing
Napadaan nga lang daw siya. Sinilip ko itong maigi, Sir Seth. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Kagaya ng aswang sa mga kwento mo. Naglalaway ang bibig niya. At pulang-pula ang mga mata nito. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang pakikipag-usap na iyon. Mabuti na lamang. Sa awa ng may kapal, biglang may umilaw sa di kalayuan. At nung saglit na napalingon ako sa ilaw na iyon, yung lalaking nasa harapan ko, nasa pintuan, bigla na lamang nawala. Ang rason ng ilaw, asawa ko paparaping. Kinuwento ko ito kaagad sa kanya. Napagsabihan ako na bakit ko kinausap. Sagot ko naman hinahanap siya at magpapasungkit ng niyog. Kahit papano, nagalit ang mister ko dahil paano man kung hindi siya dumating, diba? Ay di sana, nilapa ka rin nandun. Ako, yung nasa sinapupunan ko, at yung panganay kong natutulog noon. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, bita na humilab ang tiyan ko. Malananak na ako. Umabot ng 3 araw ang labor ko na yon. Ayaw lumabas ng bata, Sir Seth. Sa ikatlong araw, Enero 28, dalawa na ang kumadro ng nagtutuluman gawa na hindi makaya ng isa. Para bang hirap na hirap ipang palabasin ng bata. Yung manggagamot at maalam na kumadronan na ito, magaling sa orasyon. Ang ginawa niya na sulat ito sa papel. Hinipan ang pusod ko. At yun, segundo lang yan, Sir Seth. Lumabas ang pangalawa ko. Kipan-kipa namin noon, Sir Seth. Yung inunan ng anak ko. Konping-konpi na lang. Kung nakatipan na kayo ng inunan, para itong karne na, alam mo yun, hiniwa at binawasan. Pati ang pusod ng anak ko na nakakabit sa inunan na iyon. Malapit nang mabulok. Ang sabi ng manggagamot na tumulong para malabas ang bata. Matadal na daw ninanamnam ng aswang ang nasa sinapupunan ko. Mabuti na lamang at naagapan. Sa ngayon, dala din ng mga anak ko. At yun ang mga karanasan ko. Niing mga panahong nagbubuntis ako. At sa mga gabing, wala si Mister. Magandang araw, Sir Seth. Kwento po ito ng kapatid ni Mama. Nangyari taong 1987. Tawagin meron natin siyang Tiyay o Ampioli. Nangyari ito nung ipinagbuntis niya, yung kahuli-hulihan niyang anak. Hindi na ako sigurado o hindi ko maalala kung pangwalo o pang-siyam niya na ba ito. Negosyante po si Pierre noong mga panahon na iyon. Meron siyang pwesto ng uga o yung mga daing na isda. Ba-iba. Tuyo, danggip, pusip, bivis. Halos lahat meron siya. Masasabi kong maganda yung negosyo niya na ito. Gawa ng may mga negosyanteng inchit na kilala siya, na pinagbabalda sa kanya dito sa may bandang Maynila. Partikular na sa Divisoria. Noong panahon din na ito, meron ng asawa si Mama at may 2 anak. Tabilang na ako doon at yung sumunod sa akin na kapatid kong babae. Dahil nga malakas ang negosyo ni Tiyay noon, siya na din halos ang sumusuporta kila Lola na nasa Iloilo din, pero nasa isang isla sila nakatira. Mabarit ang auntie ko na ito, matulungin sa pamilya, mapinapin sa ibang tao. Kumbaga, siya yung takbuhan kapag may kailangan tungkol sa usaping pinansyal, hindi madamot.
Noong mga panahon nila yon, yung pagbubuntis ni Anpioli, meron siyang kasabay na buntis din ng kapatid niya, si Tia Vindo. Halos magkaparehas na buwan ang due date nila noon. Parang mauuna lang siguro si Anpioli ng ilang linggo. Hanggang sa mangyari ito, Sir Seth. Siyam na buwang buntis noon si Anpioli. Nagpunta si Tia Vindo sa istansya para dumalaw at kumuha na din ng allowance nila lola at lolo noon. Bali, tawid dada para makapunta ng istansya yon. Sasakay ng pump boat. Umalis na Moralda si Pierlet na diretsyo na sa pwesto ni Anpioli. Nung pagkakika pa lamang ni Pierre Lindo sa kanya, napansin niya kaagad na parang malungkot itong si Anpioli. Yung may kakaibang aura. Ang ginawa niya nun, Sir Seth, niyaya niya si Anpioli na umuwi muna sa bahay nila para makapagpananghalian at nakapag-usap sila. Iniwan mo nila ang pwestuhan sa mga tauhan. Noong nabuusap na sila, ipinanong nga ni Pia Vindo kung kamusta siya at kung meron ba itong pinoproblema. Dito na nagsimulang magkwento ang kapatid niya nito. Noong mga bandang umaga daw na yon, doon sa pwesto niya, nagkataon na si Anpioli ang nag-iisang bantay. Medyo mainit ang ulo niya nung umagang yon dahil maraming may utang sa kanya na hindi nakabayad. Tapos medyo mahina din daw ang benta. Maya-maya pa, merong matandang babae na kumasok doon sa pwesto niya. Noong una, hinahayaan na nito ni Anpioli kasi baka mamaya namimili pa ng mga bibilin. Pero matagal na daw itong nakatayo doon. Hindi umaalis at parang wala namang balak bumili. Nilapitan ito ni Anpioli at pinanong kung ano yung gusto niya. Doon niya nalaman na hindi pala ito bibili, kundi manghihingi at namamalimos pa. Dahil daw onti lang doon sa uga niya, sana mapagbigyan ito ni Anpioli. Dahil nga sa hindi magandang araw noon ni Anpi, ang sabi sa kanya, sa iba na lang siya humingi kasi nga wala pang benta at matumalang sinidal. Hindi daw umalis yung matanda at namumulit pa din ito kay Anpi. Dito na nawalan ng pasensya si Anpioli at nainis sa matanda. Sinabihan niya ito ng pairita na umalis na ito at paulit-ulit niya lang sinasabing wala talaga. Wala siyang maibibiday. Walang ano-ano. Bigla na lamang siyang pinitigan ng masama ng matanda at nagsimula na itong bumulong-bulong. At ang huling sabi nito kay Anpioli bago umalis, hindi na siya aabuti ng bukas. Habang ikinikwento ni Anpioli yun kay Tia Lindo, nakakaramdam na pala siya ng pananakit ng tiyan at nagkaroon na rin ng konting pagdurugo. Pero binaliwala niya ito. Balak palasanan ni Pierre Lindo noon na manapili. Pero baka mapaanak mas si Anpioli. Pero sinabihan siya na wag nang mag-alala at umuwi na din dahil nabuntis nito. Tsaka isa pa, andun naman yung asawa niya para mag-asikaso sa kanya. Kinadabihan. Todo na yung sakit ng tiyan ni Anpioli. May kasama na rin maraming paglugo. Dito na nagdesisyon silang dalhin ito sa ospital. Ang sabi ng doktor, dapat daw isesaryan nito at delikado na sila ng anak niya. Marami na ding dugo ang nawala kay Anpioli noon. Nung sasalinan na nila ito, tipong hindi na siya makitaan ng ugat. Hirap na hirap silang lagyan ito ng swero. Ang sabi nga ni Mama na parang ginawa daw baboy ang katawan ng kapatid niya. Kasi ang daming hiwa noon gawa ng nawawala talaga ang ugat nito. Yung tipong may gumawa noon para hindi ito magamot. Dahil dito, Sir Seth,
Pumanaw si Auntie Yoli pati na yung anak niya. Ang paniniwala nila, dahil yun sa matandang nakasagutan niya noong umaga. Kaya talagang bukod sa dapat hindi mainitin ang ulo natin, mas maiging meron tayong panangga o pangbalik sa kung anumang masamang elemento na nasa paligid. Lalo na kung hindi lang buhay natin ang nakasalalay, pati na rin ang buhay ng nasa sinapupunan. Magandang araw sa'yo, Sir Seth. Isa ako sa iyong avid listener since last year. Tanda ko pa na mayroon kang commentator doon na nambash sa'yo na nainis ako sa kanya at nakipag-away talaga ako. Salamat po. Anyway, gusto ko din sana magbahagi ng kwento ko tungkol sa nangyari sa pamilya ng kamag-anak ng lolo ko. Itong kwentong ito ay hindi sa akin, pero gusto ko lang ibahagi para may makapulutan tayong aral, lalo na yung mga listeners mo. Tawagin niyo na lang po akong Pingping, taga Visayas. Bali dekada 40 nung mangyari ito. Noong binata pa, yung naging asawa ng pinsan ni Lolo. Natawagin na lang nating Lolo Rene. Si Lolo Rene, nagkaroon ito ng kasintahan sa Romblon. Eh di ba nung araw, hindi basta-basta ang panliligaw at pagkakaroon ng kasintahan. Napaka-conservative na mga tao noon. Yung tipong mahawakan ka lang sa kamay, ipapakasal na kayo agad. Bale, mula doon sa Romblon, umuwi itong si Lolo Rene. Pero bago umalis, pinangakuan niya yung kasintahan niya na yun na pagbalik niya, dadalhin na niya ang mga magulang niya para mamanhikan sila. Masaya namang pumayag ang babae. Ang problema, pagka-uwi ni Lolo Rene noon, nakilala niya itong pinsan ni Lolo na noon ay dalaga pa. Ito yung nakatuluyan niya. Hindi na siya nakabalik sa Romblon. Silang nagpakasal. Bumuo ng pamilya hanggang sa nagkaanak. Bale ito, 7 sa naging anak nila, Sir Seth. Puro nabaliw. Ang kwento, yung panganay nilang anak na nasa 12 anyos noon, nagkasakit ng typhoid fever. Tapos noong nakaligo na, nakatulog na basa ang buhok, naalimpungatan na lamang itong bigla, nagwawala, at tumalon sa may bintana. Yung sumunod na dalawa, bago mag-18 anyos, nakaluwas ng Maynila noon kasi mahirap ang buhay. Maaga silang namulat sa pagtatrabaho. Sa madaling salita, nakalayo sila, nakatawid ng dagat. Kumbaga, nakaligtas ang mga ito. At sila yung mga hindi nabaliw sa mga anak niya. Ang mga sumunod na anak na nanatili doon sa lugar nila Lolo Rene. 3 lalaki at 3 babae. Lahat sila nasiraan ng bait. Ang isa niyang anak na babae nagpangamatay sa sobrang kabaliwan sa lalaki. Ang tawag nga nila noon, Loca de Amor. Yung isa pang babae ganon din. Loca de Amor hanggang sa pangatlong babae. Loca de Amor din. Bale 2 sa kanila ang namatay noon at isa ang nabuhay. Yun yung palaging palaboy-laboy doon sa amin. Bata pa ako noon, labi kong tinatanong ang lola ko kung bakit naging ganun sila. At paulit-ulit din na kwento ni Papa sa akin na yung babae na pinaasa ng tiyuhin niya ang naging dahilan ng pagkabaliw ng mga anak nila. Hindi kasi kalaunan noon. Sinubukang hanapin ni Lolo Rene yung babae na pinaasa niyang ito. Wala na ito doon sa lugar nila at hindi alam ng mga kamag-anak kung saan pumunta. Simula daw kasi noong hindi na nabalikan ni Lolo Rene yung babae na ito,
Lagi daw nilang nakikita yun na umaalis tuwing 6:00 ng gabi. Pumupunta sa may dalampasigan. Nakabelo ng itim. Nakadamit ng itim. At laging nagtitirik ng itim at kulang kandila. At ang sabi pa nito, sinusumpa niya umano hanggang sa huling henerasyon ng lahi ni Lolo Rene na kapag tumuntong ito sa isang specific na edad at hindi pa makapag-asawa, masisiraan ang bait. Ganti niya umano yun sa ginawa sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanya. Siyempre, napahiya ito sa nayon nila. Bukod sa mahal niya si Lolo Rene, pinangakuan na ito ng kasal. Nalaman ng buong kanayon niya na may kasintahan ito at ikakasal na sila. Kaya talagang kahit sino siguro, mawawala sa katinuan. Sa mga huling araw ni Lolo Rene, lagi niyang bukang bibig na sana mawala na ang sumpang idinulot ng naging kasintahan niya na ito. Dagdag pa niya, usap-usapan daw talagang may lahing matataas na uri ng mangkukulam ang naging kasintahan niya na ito. At sising-sisi siya noong mga panahon na yon. Kung bakit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng kapatawaran sa ginawa niyang pag-iwan sa babae noong bago pa lang. Kumbaga kakasimula niya pa lang ng pamilya. Eri sana, posibleng maagang naputol yung sumpa na yon, di ba? Sayang at noong matino pa sila, Sir Seth. Itong mga anak ni Lolo Rene, talagang mga matatalino. Magagandang babae pa naman sana kaso yun lang. Kahit anong gawing paggamot nila, hindi talaga gumagaling ang mga ito. At halos lahat din ng albularyo na puntahan na nila. Iisa lang ang sagot. Sumpa ito ng nasaktang puso at paghihiganti sa puring nasira. Ako po si Christian, taga Gingoog City. Nangyari ito taong 1997. Bata pa ako. Ang karanasan ko na ito ay naikwento din ng mama ko sa akin dahil hindi naman lahat natatandaan ko noon. Nangyari po ito sa Manolo Fortich Bukidnon. Sa pagkakatanda ko, piyesta sa amin noon. Yung mga kapatid ko at papa ko pumunta sa perya na hindi nila ako kasama. Dahil sa gusto kong sumama, ang ginawa ko sumunod ako. Noong mga panahon na yon, napakadilim pa ng daan na nilalakaran namin. Saktong pa-crossing ako noon, nang bigla na lamang may sumulpot na tao sa likuran ko. Naging kampante naman ako na may makakasama ako sa paglalakad. Hindi ko kilala ang taong iyon pero kinausap niya ako na para bang magkakilala kami. Tinanong niya ako kung saan ang punta ko. Hindi ko ito sinagot. Nginitian ko lang. Inakbayan niya ako noon. Doon ko na sinabi na sa perya ang tungo ko. Naging maayos naman ang lahat at nakarating din ako sa perya. Nung nandun na ako, bigla na lamang hindi ko na makita yung lalaking kasabay ko na ito. Nawala naman ito kaagad sa isip ko dahil nakita ko yung mga kapatid ko at si tatay. Nung umuwi na kami, medyo sumama na yung pakiramdam ko noon pero tinago ko ito. Takot kasi ako mapagalitan noon dahil baka mamaya ang rason ng pagkasakit ko noon ay dahil sumunod pa ako sa kanila. Ganun naman talaga, di ba? Pagkadating sa bahay, agad akong dumiretso sa pagkakahiga dahil sobrang nanghihina ng katawan ko noon. Mga bandang 11:00 ng gabi, nagising yung nanay ko sa kadahilan ng bigla na lamang umanong tumaas ang mga kamay ko. Naisip na lamang ng nanay ko noon na nananaginip lang ako. Gawa ng ayon sa akin,
Habang nakataas ang mga kamay ko na yon, meron daw akong nakikitang taong nakadungaw sa bintana na gusto akong kunin. Sumunod na araw, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Wala na akong ganang kumain noon, lalo na sa mga pagkaing may lasa o merong hinalong asin. Kapag sinusubukan kong kumain, sinusuka ko lamang ito. Dagdag pa doon, madalas akong dumura ng sobrang lapot na laway. Para daw hindi ito maputol. Tuloy-tuloy. Ayoko na ring lumabas ng bahay noon at palagi akong nasa kwarto. Lagi daw akong galit at gusto kong kumain pero dapat walang nilalagay na asin o panglasa. Sinusuka at sinusuka ko talaga yon. Dahil sa ibang-iba na ako noon, yung tipong hindi na talaga ako maintindihan ng mga magulang ko. Ipinatingin na ako sa manggagamot kaagad-agad. At ayun, kumpirmadong merong gustong humawa sa akin ng pagiging aswang. Dinasalan ako. Pinahiran ng langis at may pinainom sa akin. Maya-maya pa, sa maniwala man kayo sa hindi, bigla akong sumuka. At yung suka na yun, merong nakasamang isang maliit na bilog na ayon sa manggagamot. Sa oras na mapisa yun, magiging isa na ako sa kanila, sa mga aswang. Buti na lang umano at naagapan ito kaagad. Matapos ang gamutan, bigla ako nakaramdam ng gutom noon. Humingi ako ng pagkain. Binigyan nila ako ng pagkaing may panglasa noon o merong asin. At noong kumain na ako, bumalik na sa dati yung panlasa ko. Hindi na ako sumusuka. Magmula noon, Sir Telmo, hindi na nila ako pinapayagang pumunta sa malayo. Lalo na, medyo kakaibang kwentong ibabahagi ko. Karanasan ito mismo ng lolo ko sa father side. Naitago na lamang natin sa pangalang Lolo Fidel. Balang nagkwento nito sa akin ay si Lola Tinay, yung mismong asawa ni Lolo Fidel. Kwento po ito tungkol sa naging kabit ni Lolo na, ayon sa kwento ni Lola, ay isang aswang. Ilan sa mga ikinuwento sa akin ni Lola ay ikinuwento lang din sa kanya ni Lolo Fidel noong may masmasan na ito sa itinanim na pang-akit sa kanya ng kabit niya na yon. Mag-iisang taon na umanong kasal noon sina Lolo Fidel at Lola Tinay. Buntis daw si Lola noon sa panganay nilang anak. Simula nung nagtatrabaho si Lolo sa isang talyer, ay nagsimula na itong umuwi ng 10 oras ng gabi gayong hanggang alas 6 lang naman ang duty niya sa talyer noon. Noong mga panahong ito ay nakilala na raw pala ni Lolo Fidel si Rosa, ang mismong anak ng may-ari ng talyer. Hindi umano maintindihan ni Lolo Fidel noon kung bakit, nung unang kita pa lamang niya sa dalaga, ay kadad na siyang nagkaroon ng interes dito. Para umano siyang nagayuma o nahipnotismo ng dalagang yon. Maging siya umano ay nagtataka kung bakit kahit anong pilit man niyang layuan si Rosa, ay pilit pa rin itong lumalapit sa kanya. Nung una ay ayaw naman daw talaga ni Lolo Fidel na pagtaksilan si Lola. Lalo pat buntis ito at magkakaanak na sila noon. Isang gabi, habang naglalakad si Lolo pauwi sa bahay ay bigla na lamang daw sumulpot sa harapan niya si Rosa. Kasabay umano ng paglitaw nito, ang pag-alinasaw ng masangsang na amoy. Naapakalansa umano ng amoy na yon. Kahit sino'y may hilo kapag naamoy nila yon. Habang papalapit umano sa kanya si Rosa, ay patindi naman ng patindi yung malansang amoy na ito. Umabot naman sa puntong unti-unti nang nakaramdam ng pagkahilo si Lolo noon. Nadilim ang paningin niya noon.
Pero bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, ay nakita pa raw niyang ngumisi si Rosa na ikinalantad naman ng dalawang matutulis na ipin nito. Pagising umano ni Lolo ay nagulat na lamang siya dahil naroroon siya sa isang malambot na kama. Wala siyang anumang saplot habang nakaiga naman sa tabi niya si Rosa. Hindi umano niya alam kung paano siya napunta ron. Ang tanging alam lamang niya ay nahilo siya at nagdilim yung paningin niya. Hindi rin mawala sa isipan niya yung pangil na nakita niya kay Rosa. Simula ng araw na yon, dahil pa umano ni Lolo ang nagbato-balani kay Rosa. Palagi niya na umano itong pinapasyalan sa bahay nito. At doon na nga umano nagsimula ang relasyon nila. Nung una ay napansin umano ni Lolo Fidel sa bahay ng dalaga na sa tuwing pupunta raw siya ron, ay unang sumasalubong sa kanya ay yung mabaho at malansang hangin na nagmumula mismo sa bahay nito. Halos maduwal si Lolo noon pero tiniis niya gawa ng parang may kung anong puwersa umano na humihila sa kanya papalapit kay Rosa. Hindi nagtagal. Nakasanayan na raw ni Lolo yung amoy na yon. Ang hindi umano matiis ni Lolo ay yung pagkain na inihahain sa kanila ng nanay ni Rosa. Yung mga karne na nakahain ay madalas na hindi gaanong luto. Yung tipong makikita mo raw talaga na may dugo-dugo pa. Napilitan umano siyang tikman yon. Pero nang malasahan niya yung lansa ng dugo ay nasuka umano siya dahil ayaw talagang tanggapin ng tiyan niya yon. Isang gabi, nakitulog siya ng kina Rosa. Nagising umano siya ng mga 11:00 ng gabi noon. Nagtaka siya dahil wala na sa tabi niya si Rosa. Napatingin umano siya sa bintana dahil nakabukas ito. Pagdungaw niya umano doon, nakita niya si Rosa at ang nanay nito. Pareho silang nakatingala sa bilog na buwan. At parang may kung anong likido silang pinapahid sa kanilang katawan. Na mga oras na yun ay napakaingay umano ng mga aso sa paligid. Kabilaan yung mga umaatungal. Nakakapanghilakbot umano yung mga naririnig niyang alulong nun. Sisigaw umano sana siya para tawagin si Rosa pero napigilan siya nang makita niyang nag-iba ang kulay ng mga mata ng kanyang kalaguyo. Yung itim na mata nito, nagkulay pula. Pulang-pula. Ganon din ang nangyari sa mga mata ng nanay ni Rosa. Parang nagliliyab na ba ganon. Maya-maya ay unti-unti umanong nag-iba ang tindig nila. Bumaloktot at umubok ang mga buto nila sa likod. Daig pa umano nila ang kuba dahil ang mga kamay nila ay sumasayad na sa lupa noon. Nag-iba na rin ang kulay ng kanilang mga balat. Ang mistisa nilang kulay ay unti-unting napalitan ng kulay itim noon. Kitang-kita din umano ni Lolo noon ang mabilis na pagtubo ng mga balahibo sa kanilang nangingitim na mga balat. Hindi umano makapaniwala si Lolo sa nasaksihan. Lalo pat ng sandaling yon, ay nagpatuloy ang pagpapalit anyo na mag-ina. Yung nakakahumaling na ganda ni Rosa ay napalitan umano ng nakakapanindig balahibong itsura. Nagmistulang kakaibang hayop ito na may matatalas at sapin-sapin ng ngipin. Nang oras na yon, sa sobrang takot daw ni Lolo Fidel ay bigla na lamang nagdilim ang paningin niya. Nahirapan siyang huminga hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Umaga na nang magising si Lolo Fidel. Laking gulat niya nang makitang maayos siyang nakaiga sa kama. Habang mahimbing namang natutulog sa tabi niya si Rosa, na noon ay nakayakap sa kanya.
Sa pagkakatanda umano ni Lolo ay hinimatay siya ng gabing yon. Matapos nga nitong makita ang pagpaaparit anyo ng mag-ina. Habang iniisip niya umano yon, nagsisitayuan ang mga balahibo niya. Nang magising si Rosa ay kaagad itong kinompronta ni Lolo. Sinabi niya rito na nakita niya itong naging isang aswang. Tumitig lamang umano sa kanya si Rosa noon at maya-maya ay bigla itong tumawa. Sinabi umano nito na nananaginip lamang si Lolo noon. Marahil ay isa lamang itong masamang panaginip. Bagamat naguluhan pa rin si Lolo ay mas pinili na lamang umano niyang maniwala na isang bangungot lamang ang nakita niya ng gabing yon. Hindi na raw muling inisip ni Lolo ang tungkol sa mga nasaksiyan niya. Nagmamadali na rin umano siyang umuwi noon. Dahil alam niyang magagalit sa kanya si Lola Tinay. At ayun na nga, pag-uwi niya umano sa bahay ay nagalit daw talaga sa kanya si Lola. Pinagmumura siya nito at sinabihan pang huwag nang uuwi sa bahay noon. Iyak nang iyak noon si Lola dahil malaki na ang kanyang hinala na meron lang ibang babae itong si Lolo. Malayong malayo sa ugali ng Fidel na nakilala niya noon. Naniklo umano si Lolo para lamang patawarin siya ni Lola at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Gawa man ng labis na pagmamahal sa kanya ni Lola ay nagawa siya nitong patawarin. Noon din, ipinangako ni Lolo sa kanyang sarili na simula sa araw na yon, lalayuan na niya si Rosa. Hindi naman daw talaga nakakaramdam ng pagmamahal si Lolo sa kanyang kalaguyok. Hindi lang talaga niya maintindihan kung bakit sa tuwing magpapakita sa kanya si Rosa, ay tila nawawala na siya ng kontrol sa kanyang sarili. Para bang kusa umanong gumagalaw ang katawan niya papalapit sa dalaga noon. Para tuluyan na raw siyang makalayo rito, ay nagpasya siyang huwag nang pumasok sa trabaho. Iiwan na niya ang talyer at hahanap na lamang siya ng ibang trabaho na malayo kina Rosa. Ganun nga ang ginawa niya. Makalipas ang isang buwan na pag-alis niya sa trabahong yon, ay naging maayos ang pagsasama nila ni Lola. Kahit papano, namuhay sila ng masaya at mapayapa noon. Ang buong akala ni Lolo noon ay tuluyan na niyang malalayuan si Rosa. Pero hindi pala. Mas lalo palang lalala ang pangyayari. Pagsapit ng 7 buwan ng pagbubuntis ni Lola, ay bigla na lamang umanong sumulpot si Rosa sa tapat ng bahay nila. Nataon naman na nasa trabaho noon si Lolo kaya naman si Lola ang nadatnan nito. Nagpakilala siya kay Lola bilang pinsan ni Lolo. At nagpanggap pa siya na galing pa siya sa malayong probinsya. Likas kay Lola ang pagiging mabait naman. Kagad umano nitong pinapasok si Rosa at hinapagan pa ng merienda noon. Laking gulat ni Lola nang biglang lumapit sa kanya si Rosa at hinimas nito ang kanyang tiyan. Kitang-kita umano ni Lola noon na may kung anong ibinubulong si Rosa. Panay umano ang buka ng bibig nito pero hindi naman naririnig ni Lola ang kung anumang sinasabi nito noon. Matapos noon ay bumalik na raw si Rosa sa upuan pero napansin ni Lola na hindi na nawala ang paningin nito sa maumbok ng tiyan. Hindi raw niya maintindihan kung bakit tila nagwawala yung sanggol sa tiyan niya. Gumagalaw, hindi mapakali. Sumipa ito ng sumipa hanggang umabot sa puntong sumasakit na ang puson ni Lola noon. Maya-maya ay bigla raw huminto sa pagsipa yung bata. Hindi na rin ito gumalaw pa. Maghapon na nanatili si Rosa sa kanila. Hinintay raw talaga nito si Lolo noon.
Samantalang si Lola Tinay naman ay hindi naman pakali dahil mas tumindi pa raw ang pananakit ng kanyang puson. Para umanong may kung anong pinupunit sa loob ng kanyang matres. Dahil ba umano niya ang may matinding dysmenorrhea nun. Kinahapunan, dumating na nga itong si Lolo Fidel. Pagpasok niya sa pinto ay unang nahagip umano ng kanyang mata ay ang nakangiting si Rosa. Hindi raw niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang katindi yung takot na naramdaman niya. Lalo na't sa isang kisap mata ay nasa harapan na niya ito. Isang mabilis na halik sa labi ang isinalubong nito sa kanya. Muli na namang nawala sa sarili si Lolo. Pinapanood na lamang umano niya ang sarili niya na nagiging sunod-sunuran sa kanyang dating kalaguyo. Kitang-kita umano ni Lola ang tagpong yon dahil nang mga oras na yun ay nakasilip pala siya at palihim silang pinapanood mula sa kusina. Ayon kay Lola Tinay, inutusan daw ni Rosa si Lolo na umupo sa kanyang tabi. Tulala si Lolo nun. Hindi kumukurap. Mistulang puppet ito na sunod-sunuran sa pinagsasabi ni Rosa. Muli na naman umanong nagbigay ng utos si Rosa. Inutusan niya si Lolo na yakapin siya at halitan. Nang akmang susundin na ni Lolo ay doon na raw sumigaw si Lola Tinay. Galit nitong isinigaw ang pangalan ni Lolo nun. Doon naman parang natauhan si Lolo. Kagad itong tumayo at pinuntahan si Lola. Gulong-gulo raw si Lolo nun. Tinanong niya si Lola kung paano nakapasok si Rosa doon sa bahay nila at kung paanong namiyaring nakaupo ito sa tabi niya. Hindi man daw nakuhang nakasagot ni Lola, ay muli na naman daw niyang naramdaman ang labis na pananakit ng kanyang puson. Mas dumoble pa raw sa sakit na una niyang naramdaman nun. Naiiyak na raw si Lola nun habang hawak ang kanyang tiyan. Unti-unti umanong nagdilim ang paningin niya. Bago siya tuluyang nahimatay, ay napatingin pa siya kay Rosa nun. Kitang-kita ni Lola kung paanong nanlisik ang mga mata ni Rosa abang nakatingin ito sa kanya. Katakot-takot din umano ang biglaang pagbabago ng kulay ng mga mata nito. Nang magising umano si Lola, nakahiga na siya sa kanilang higaan. Nakaupo umano noon sa kanyang tabi si Lolo Fidel at ang isang matandang babae na hindi niya kilala. Babangon na raw sana siya pero muli niyang naramdaman ang matinding kirot sa tiyan niya. Ramdam din daw niya ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang kasilanan. Nagsalita yung matanda at sinabing manganganak na si Lola. Hindi raw sila makapaniwala noon dahil hindi pa kabuanan ni Lola pero ilang minuto lamang ay humilab na ang tiyan niya. Sa tulong ng matandang babae na isa palang albularyo at kumadrona, may isilang ni Lola ang sanggol na noon ay 7 buwan pa lamang. Maswerte naman itong nabuhay sa kabila ng kakulangan nito sa buwan. Ang sabi ng albularyo ay muntikan na raw namatay ang sanggol. Mabuti na lamang at kaagad nitong nakontra ang pang-aaswang ni Rosa. Doon palang nalaman ni Lola na aswang pala ito. Nang dumating daw kasi ang albularyo ay dali-dali itong lumabas sa bahay. Sinubukan pa raw itong sundan ng albularyo pero bigla na lamang itong nag-ibang anyo. Naging isang wakwak. Lumipad ito papalayo sa bahay dawa ng natakot ito sa mga mutya na suot ng albularyo na matinding pangontra sa mga ganitong klaseng nilalang. Bago raw umalis si Rosa, ay nakita pa ng matanda na kumukulo ang langis na lana na nasa botelyang dala niya. Sinyalis yun na isang aswang ang kaharap niya. Noon na rin umano naliwanagan si Lolo na hindi isang bangungot ang nasaksihan niyang pagpapalit anyo ni Rosa at ng nanay nito.
At doon na rin inamin ni Lolo kay Lola na hindi niya pinsan si Rosa, kundi isang dating karelasyon. Sinabi rin niya na parang ginayuma siya nito kaya naman naging sunod-sunuran siya rito. Nagalit noon si Lola ngunit napawi lang yon nang sabihin ng albularyo na may mga aswang daw na talagang may kakayahang bang-akit na mga kalalakihan. Inintindi na lamang daw ni Lola si Lolo Fidel. Pilatawad niya ito. Dahil hindi rin naman ito ginusto ang nagawa niyang pangangaliwa. Matapos ang pangyayaring yon, sunod-sunod na panggugulo pa ang naranasan nila mula kay Rosa at sa pamilya nito. Gabi-gabi daw silang nakakarinig ng mga yabag sa kanilang bubungan. Kung minsan ay malalakas na atungal at ungol na, tila nagmumula raw sa isang mabangis na hayop. Kabilaang hunirin ng mga ibong wakwak ang madalas nilang naririnig doon. Simula noon ay pagsapit pa lamang ng 5:00 ng hapon ay hindi na lumalabas sa bahay si Lola. Walang oras umano na hindi siya kinakabahan noon. Dahil nararamdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanila. Isang gabi, mahimbing na umano ang tulog nila nang bigla silang magising dahil sa iyak mismo ng kanilang anak. 5 buwan pa lamang daw ito noon. Pagtingin nila sa bata ay gayon na lamang ang pagkabigla nila nang makita itong nasa bintana na. Nakalabas na ang kaliwang binti nito. Kagad naman umanong hinila ni Lolo ang bata. Naghilahan umano sila nung mabalahibong nilalang na may hawak ng binti ng bata noon. Iyak ng iyak ang bata gawa ng nasasaktan ito sa mahahabang kuko ng nilalang. Nang mga oras na yun ay puno na raw ng galos ang mura at malambot nitong binti noon. Naglakas loob na raw si Lola na lumabas sa kwarto. Nagtungo siya sa sala kung saan ang unan niyang nadampot ay yung malaking gunting na ginagamit nila sa pagtitrim ng halaman. Kinuha niya yon at dali-daling lumapit sa dalawang nag-aagawan sa bata. Gamit ang malaki at matalim na gunting, inutol niya ang hintuturong daliri ng aswang na ito. Dahil doon ay nabitawan ito ang binti ng bata. Magkakasunod na atungal at ingay ang nilikha ng aswang. Marahil ay dahil sa labis din itong nasaktan. Nang mabawi na nila ang anak ay dali-daling lumabas si Lolo. Kinuha niya yung pinakamalaking itak niya na halos araw-araw niyang hinahasa. Pagkatapos ay galit na galit siyang lumabas doon. Nagsisisigaw. Minura-mura yung nilalang. Sinubukan niya itong habulin pero mabilis na itong nakalayo. Pagbalik ni Lolo Fidel sa loob ng kanilang bahay, ay nakita pa nila roon yung putol na daliri ng nilalang na ito. Isinilid yun ni Lolo sa isang garapuan. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang nagbago ang itsura ng dalirin yon. Naging daliri ito ng tao. Itinago ni Lolo yung garapon pero kinabukasan ng tingnan nila ito. Wala na yung daliring yon. Tanging ang kakarampot na kulay itim na abo ang nakita nila sa garapon. May hinala na noon sina Lolo at Lola na si Rosa ang may kagagawa nito. Kabisadong kabisado ni Lolo ang mga daliri ni Rosa. Bukod sa makinis daw yun, pahaba, napakaganda pa ng mga kuko nito. Dahil sa nangyaring yun ay nagpasya sila na umuwi na lamang sa probinsya ni na Lolo. Hinintay na lamang nila yung huling sahod ni Lolo sa bago nitong trabaho. Makalipas ang mahigit 2 linggo, tuluyan nang umalis sina Lolo sa tinitira nilang bahay. Nung magbabiyahe na umano sila, nakasalubong pa nila sa bus station si Rosa. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretsyo sa kanila. Halos sabay raw na napatingin noon sina Lolo at Lola sa mga daliri ni Rosa sa kanang kamay. At hindi na sila nagkakamali nun. Doon nila napatunayan na si Rosa nga yung nilalang na sumalakay sa kanila.
dahil putol yung hintuturong daliri nito. Yun na umano ang huling kita nila kay Rosa. Simula raw kasi nang lumipat sila sa Albay, ay hindi na sila muling nakibalita pa sa dating probinsya na pinanggalingan nila. Ang probinsya kung saan nakilala ni Lolo ang dati niyang kalaguyo na may lahing aswang. Maaring hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong kwento. Sana'y nagustuhan po ng inyong mga tagapakinig ang kwento nila Lola Tinay at Lolo Fidel. Ito po ay kwento ng aking kaibigan. Pinayagan niya akong ibahagi sa inyo ang kwento na nangyari sa pamilya niya sa probinsya ng Antique. Mga kagiliw, bago ko simulan ang kwentong ito, sa mga hindi pa nakakaalam, gusto ko lamang pong ipaalala o ipaalam sa inyo na ako po si Seth ay taga-Antique din. Kaya itong kwento na ito ay babase ko lamang sa nagpadala. At gaya ng ibang mga nagpadala ng kanilang mga karanasan, wala din po akong balak siraan ang lugar na ito. Balik tayo sa kwento. Ibabahagi ko po ito, Sir Seth, sa point of view ng kaibigan ko na yon. Tawagin niyo na lamang po akong Joy. Itong kwento ay nangyari taong 2012 sa isang barangay sa proper ng Antique. Totoong kwento ng buhay namin na para sa akin ay hindi ko makakalimutan. Gawa ng naging usap-usapan ito sa buong barangay. At hindi ko din alam kung saan pa ito nakarating. Taong 2011, buntis ako noon sa unang anak ko. Ako ay nakapisan sa aking magulang. Ang aking nanay ay nag-asawa ulit dahil maaga itong nabiyuda sa aking ama. Kinalakihan na rin po namin ang mga kwentong aswang kasi maraming weirdo na nangyayari sa paligid. May bahagi ko po na kami ay malapit sa port. Kaya ang pangunahing pinagkakaabalahan ay pangingisda. Lumaki ako na katumbas ay binata dahil sanay akong matulog sa karton sa port kasama ng aking mga kaibigan at nag-aantay ng mga malalaking bangka na dadaong, lalo na pag buwan ng Enero hanggang Mayo. Nakasagsagan pa ng maraming isda. Meron pang nakaranas noon na inutusang bumili ng suka para dalhin sa bangka. Pero pag uwi niya ay merong dumausdos na nilalang na itim mula sa puno ng niyog noon. Dumadaustos pabaliktad. Nagkatinginan sila ng inutusan lang suka noon. Kumaribas nga daw ito ng gapang paket ng puno pero pabaliktad pa rin. Pero syempre, hindi ito ang kwento ko. Gaya ng sabi ko, buntis ako noon. Kasama ko sa bahay ang aking nanay at pangalawang pamilya niya. May mga gabi na merong naglalakad sa aming bubungan. Yung bubong namin ay yero. Merong puno ng kamyas na ang mga dahon at sanga nito ay halos natatakpan nun na sa sakop ang kalahati ng bahay. Ganon na ganon. Ang aming liguan naman nun ay sa labas pa ng bahay. Katabi ito ng puno ng kamyas. May mga pagkakataon na sa kalagitnaan ng 2:00 na madaling araw, biglang may uuga ng aming bintana kung saan naroroon ang sofa at doon ako natutulog. Ang aking amahin, minsan ay umaalis ito ng hapon para mampusit at minsan ay mararamdaman mo sa madaling araw, mga bandang 2:00 hanggang 3:00, nakauwi na ito. Ilang beses nangyari ang ganong senaryo, kung saan hindi naman lingid sa amin na kahit kami ay nasa proper, meron at merong mga ibang nilalang sa kaligid. Kampante naman ako noong mga panahon na yun kasi magkakatabi po ang bahay ng aking kamag-anakan. Kumbaga, isang compound naman po kami at matapang ang akmina. Halos lahat kami,
May nakatabi kaming buntot tagi. Hanggang sa nanganak na po ako noon, 2012. Ilang buwan ng aking anak nang mangyari ito sa pamilya namin. Ilang araw nang nagrereklamo ang aking lola at pinsan na kapag sa umaga, ang mga alaga nilang pato ay laging merong namamatay na hindi may kinagat ng daga. Malalaking daga. Nasa tabing dagat po kami noon. Kaya given na malalaki talaga ang daga sa mga bandang parte na yon. Alam yan ng ibang mga nakatira sa tabing dagat. Linggo ang inabot ng ganon na tuwing umaga ay may nangyayari. Isa hapon, buwan ng Hunyo, magtatakip silim na po noon at kakatapos lamang umambon. Ang aking nanay ay hinahanap po ang aking stepfather. Gawa ng ito'y nakainom at maggagabi na rin. Nakita niya umano ito na papuntang tabing dagat. Iniisip na baka maglilimas lamang ng tubig sa bangka. Kabilugan ng buwan ng mga panahon na ito. At ang mga sasakyang pandagat, halos lahat, ay naka-dry dock. Umihi sa tabi ng bangka ng aking tiyo ang aking ina. At sa pagtayo niya, may napansin siyang pato na pumapagaspas lamang sa unahan niya. Mga 5 metro o wala pa ang layo sa kanya noon. Nang napadapo ng tingin sa pato, nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo pero para bang hindi siya nakikita noon. Tinatawag niya ito pero animoy, hindi siya naririnig. Hanggang sa nilapitan niya umano ito at tinapik noon. Saka lamang ito kumurap at napatingin sa kanya. Doon napagtanto ng aking ina na merong dugo sa bandang tiyan ng kanyang asawa. Tinanong niya ang kanyang asawa kung ano ang ginagawa niya sa pato at bakit may dugo sa tiyan niya. Hindi umano ito sumagot. Bagkus ay tumakbo ito palayo. Parang baliw na tumakbo na walang direksyon. Umakyat ang aking nanay para humingi ng tulong. At nasabi nga niyang nangyari sa pato. At parang may iba siyang iniisip noon. Ang aking mga tiyuhin at pinsan ay bumaba ng dagat at tumulong hanapin ang aking amahin. Madagdag ko lamang po, Sir Seth, na low tide noong mga panahon na ito at malayong sobra ang tubig ng dagat noon. Inabot na ng gabi. Halos 2 oras na naharapan. Base sa kwento ng aking nanay at mga pinsan, tinatawag daw nila ang aking amain. Sigaw sila ng sigaw at sumasagot naman daw ito ng pasigaw ng, "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" Naririnig nila ito sa isang bangka na nasa gitna talaga ng dagat. Dali-dali umano silang pumunta sakay ng isang bangkang maliit na desagwanon. Pagdating umano nila sa malaking bangka, wala naman ito doon. Sisigaw sila ulit at tatawagin ang pangalan nito. Sabay sasagot ulit siya na, "Andito ako." Susundan at hahanapin naman ng aking mga pinsan kung saan nanggagaling ang boses na yon. Para bang pinaglalaruan sila sa mga oras na ito. Habulan ang nangyari sa dilim ng gabi na ang tanging tanglaw ay ang buwan at ang mga ilaw sa kabayan sa tabing dagat. Nang makita umanon itong tumatakbo, Sir Seth, dali-dali umano itong hinablot ng isa kong pinsan. Nang biglang napakurap siya kasi merong lubid na sasapo sa mukha niya. 1 hanggang 2 dangkal lamang umano at pagkakurap niya, malayo na ulit ang amain ko na yon. Nakakapagtaka, di ba? Isipin na nakainom pa ito at sa dami ng mga lubid, gawa ng mga angkla ng mga bangka na nakadak nun.
Hindi man lamang siya natitisod o nadadapa. Pero kung sino pang hindi mga nakainom, siya pang mga muntika ng madisgrasya. Subali ayun na. Animoy lumilipad umano ito. Gawa ng isang iglap lamang ay nasa malayo na naman siya. Inabot ng ilang barangay ang pinaghanapan nun. Pati spotlight ng nakadaong sa port na barko. Naghahanap na. Marami ng tao sa tabing dagat at naghahanap. Meron pa nga nagsuwestiyon na magpailaw ng flare. As in sobrang dami ng tao po talaga sa kaliliman ng gabi. Siguro, itong asawa ng aking nanay ay nakaramdam ng pagod na at napansin na ang daming taong naghanap sa kanya. Naabot naman daw nila ito. Inalalayan nila pauwi ng bahay. Pero ang isang tito ko na kapatid ng aking ina, hindi napigilan ng inis gawa ng pagod at iskandalo na nangyari na umabot pa halos ng 4 hanggang 5 barangay ang sinakop nun. Balyang ginawa nito, sinuntok niya ang aking amahin sa gigil. Fast forward. Sa poso nagbabandaw na po ang aking amahin sa oras na to. Habang kinakausap siya ng aking nanay kung ano ang nangyayari sa kanya nun. Hindi po siya sumasagot pero matalim ang salita na binitawan niya sa tito ko na sumuntok sa kanya nun. Sinumbag mo ako? Patsyunta ka! Nang ibig sabihin ay sinuntok mo ko, papatayin kita. Pagkatapos ay dumiretso na itong pumasok ng aming bahay na sa panahon na ito, sa loob po ako at ang aking anak na kakasilang lang. Diretso itong pumasok sa kwarto nila ng aking nanay at walang imik-imik. Dito ay nakakaramdam na ang aking ina ng kakaiba. Kahit man po kami nakamag-anakan kasi hindi mapakali ang aking amahin nun. Gusto niyang lumabas. At ang sabi, magpapakalayo-layo na daw po siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na uuwi siya ng Negros nun. Dito ay sinagot siya ng aking ina na medyo naiinis na rin nun. Paano ka uwi? Lilipad ka? Hindi naman ito umimik. Ang nakakatakot, Sir Seth, at medyo weirdo noong mga panahon na ito. Ang mga punong mangga na nasa aming bakuran at sa katabing bahay namin. Ang iingay ng mga paniki na, alam mo yon, parang nagsasaya ang mga ito. Yun yung kauna-unahang karanasan na nakita namin nagkakagano ng mga paniki ng mga panahon na yon. Sobrang weirdo gawa ng hindi pa ako nakakarinig ng ganong karami at taingay na akala mo ay tuwang-tuwa sila nun. Nagpupumilit ang aking amain na lalabas sa talis pero hindi siya makadaan-daan sa aking ina. Gawa ng hawak nito ang buntot pagi nun. Sabi ni nanay, na pag hindi pa daw babalik sa kwarto ang aking amahin, hahambalusin niya ito ng buntot ng pagi. Dagdag pa ng aking ina, hayaan na lamang umano ng aking amahin ang kanyang mga sundo na mag-ingay sa labas nun. Na ang tinutukoy ng aking nanay ay ang mga paniki na nagsasaya at tila ba nagtatawag sa may labas ng bahay. Napakabagal ng oras sa gabing yon. Daldal ng daldal ang aking ina na kung saan daw niya nakuha at kailan pa. At kung ano ba ang nais nito. Kung kunin ba ang apo niya. Yung anak ko po kasi ang panganay na apo ng aking nanay. Ang sagot lamang ng aking amay ay, hindi mo alam na eh. Matagal ko ng problema to.
Kaya hayaan mo na lang akong umalis. Nung sinabi yan ng amahin ko, doon ay parang bumalik sa memorya ng aking nanay ang mga nangyayari nung panahon na buntis pa lamang ako. Yung mga nagpaparamdam ng mga alanganing oras na umuuwi din ang aking amahin. Meron pang isang pagkakataon na tinalon nito ang bintana na halos mas mataas pa sa bewang ang taas nun. Paano niya natalon yun, di ba? Tinanong lahat yan ng aking nanay pero wala siyang sagot na nakuha sa aking amahin nun. Sumapit ang umaga. 6:00 pa lamang ay kinausap na ng aking nanay ang kanyang ate nun. Yung ate niya na ito ay maraming alam at kakilala ng manggagamot. Sabi ni nanay, iba nga ang kutob niya sa kanyang asawa. Sinabihan niya ang kanyang asawa na pupunta sila sa manggagamot at maghahanap ng tulong. Ang aking amahin naman ay nasa kwarto lamang nun. Sa kwarto nila nanay naglalagi. Umalis si nanay kasama ang ate niya. Ako ang naiwan at bilang panganay ng babae, obligasyon ko magsaing at asikasuhin ang aking mga nakakabatang kapatid. Kapatid ko po sa ama yung mga ito. Pumasok ako sa aming kusina. Ang tabi ng kwarto lamang po namin noon ay kortina. Sa kusina, malapit ay nandun po ang aking amahin. Yung kwarto niya, madilim, walang ilaw, at tanging liwanag ng araw lang na sumisilip ang meron sa loob nun. Iniwan ko sa labas ng bahay ang aking anak sa aking mga tiyahin kasi papasok ako ng kusina nun at magsasaing. Kahit natatakot, nilalakasan ko ang loob ko nun. Pagkapasok ko ay ibang-iba ang kabog ng dibdib ko. Sa kadahilan ng alam ko rin kung ano na ang nangyayari sa aking amahin noon. Takot man, pero tinanong ko siya kung gusto ba niyang magkape at kung ano ang nararamdaman niya. Silagot nilang ako na pakisuyo ng kape noon. Sabay dugtong na wag umano akong matakot sa kanya. Gawa ng hindi niya kami sasaktan ng pamilya niya. Sinabot ko na lamang siya na hindi ako natatakot at gagaling din siya. Kahit na ang totoo nun, takot na takot ako. Iniisip ko na lamang na may araw at hindi ako tutumugin ng amahin ko na yon. Subali ay na nga, Sir Seth. Pinagtimpla ko siya ng kape at nagsain ako. Nagasikaso na para pag-uwi ng aking mga kapatid ay may makain na sila. Pag-uwi ng aking nanay, nasabi nga niya na tama ang kanyang hinala dahil yun ang sabi ng manggagamot. Nay ang gaw ito. Susunod na araw ay dinala po nila ang aking amahin sa manggagamot na yon. At base sa kwento ng aking ina, marami umanong hadlang. Meron na nasiraan ang habal na sinasakyan nila. Sira talagang makina nun. Basta, yung alam mo parang ayaw nilang patuloyin sa manggagamot itong amahin ko at sinanay. Pero malakas ang loob ng aking ina kaya narating nila ang bahay ng manggagamot nun. Pagka-uwi nila ng bahay, paggabi na, dumiretso ang aking amahin sa loob ng kwarto nila. At saka nagkwento ang aking nanay sa nangyari nun. Ayon sa kanya, may nakuha daw po na maitim na sisiw sa loob nun. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo o hindi. Basta sisiw na may pakpak at balahibo na. At napakabaho umano nito. Hinuli umano nila ito gamit ang fishnet bag. Sa mga taga-tabing dagat ay alam po ninyo ang fishing net bag na tinutukoy ko. Pagkahuli man noon, nagsalita ang manggagamot na, lilipad na to. Buong buo na ho. Sabay dinasalan. Sinunog ito sa apoy na hinanda nila bago ang orasyon.
Binilinan ng manggagamot ang aking nanay na obserbahan ng kanyang asawa sa loob ng 7 araw. Huwag na huwag itong tutulugan. Bawal din pakainin ng pagkaing balik-balit o inuulit o tinutuhog. Sa makatuwid ay pagpupuyatan siya sa loob ng 7 gabi. Sa araw na ginamot na ang aking amain, nagsalita siya at nagkwento sa aking ina na ito daw ang problema niyang mabigat na hindi niya masabi sa aking nanay noon. Tinatago umano niya ito dahil hindi niya rin maintindihan ang nangyayari sa kanya. Merong gabi umano na habang nasa laot siya at bilang kapitan ng malaking bangka, minsan ay siya lang mag-isang naiiwan na gising noon. Meron umanong ibon na sumasabay sa kanya. Nakala mo ay alaga niya kasi sinasamahan siya lagi. Lalo na kung nasa ibang bayan siya partikular, sa may Bugasong at Tibyawa. Mga 5 bayan mula sa proper. May bumubulong din umano sa kanya na kagatin ang leeg ng mga alagang pato ng aking lola at saka pinsan at ilagay o idiin sa kanyang tiyan para padagaan yon. Inisip niya na kung ano man ang nasa loob ng kanyang tiyan na alaga niya, nagugutom ito. Marami na umano siyang hindi naiintindihan at naririnig nun. Nung gabi umano na pinaghahanap siya sa tabing dagat, ay para umano siyang nakalutang na lumilipad na hindi niya mawari gawa ng sa huling pagpapakaalala niya ay nasa likod bahay lamang siya nun. Hanggang sa lumabas na lamang umano siya kasi nakikita niyang maraming ilaw na at maraming taong sumisigaw at hinahanap siya. Kaya nga laking gulat niya na pagdilat niya. Maraming tao at sobrang liwanag na nun. Ayun nga, Sir Seth. 7 ng gabi. Yung mga teenager na mga pinsan ko ay nagpupuyat kasama sa bahay namin. Wala namang nangyaring hindi maganda sa loob ng 7 gabi na yun. Sa ngayon ay buhay pa din ang aking amahin. Pero meron kaming idea kung sino ang nangyanggaw sa kanya. Pero mahirap namang mambintang tayo. Ang tito ko naman na sumuntok sa aking amahin noon. 1 taon matapos ng insidenteng ito. Namatay. Pero bago siya namatay ay maraming kwento na merong nakakakitang may tao sa taas ng bubong nila sa gabi. Inunti-unti siya na pumapayat hanggang sa mamatay ito. Eksaktong 1 taon. Makalipas yung pagyanggaw sa amahin ko. Maaring nagkataon lang. O hindi natin alam. Basta po, sa lahat ng bagay ay huwag tayo basta-basta magtitiwala, lalo na't kung simulat sa pool ay meron ng kwento ukol sa mga taong pinaghihinalaan na ibang kalidad. Nabubuhay naman po sila ng normal at nakikisalamuha. Marami sa aking pamilya nakasaksi ng kanilang kakaibang pagkatao. Lalo na't ang mga ito ay malapit lamang din sa amin. Ako si Alexa, Tubong, Ilocos Norte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng lolo ko na si Lolo Berting. Tungkol sa kanyang karanasang hindi niya makakalimutan. Kaya po pala, kung papahintulutan, ay ikikwento ko ito sa pamamaraang tila si Lolo Berting na ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa channel. Sabali ito na nga. Taong 1968. Binatilyo na ako ng mga panahong ito. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Magmula noong maghiwalay ang mga magulang ko, ako na ang tumayong ama't ina sa mga kapatid ko. Dahil wala nang ibang ginawa ang aking ina, kundi ang magpakalango sa alak. At iniwan niya kami sa pangangalaga kay Lola Soledad. Para hindi kami maging pabigat sa bahay ni Lola. Sa edad na 16 na taon
ay marami na akong alam sa trabaho. Kung saan-saan na rin ako namamasukan para lang may maipambili kami ng pagkain. At kahit papano ay may maibigay ako kay Lola. Isang beses nun, kasalukuyan akong naghahanda ng pagkain para sa mga kapatid ko. Nang pumasok sa kusina si Lola Soledad at sinabi niyang may bisita umano ako at naroroon sa labas ng bahay. Sino po yung bisita ko, La? Tanong ko sa kanya habang isa-isang sinundukan ng kanin ng plato ng mga kapatid ko. Abat pambihirang bata ka. May iba ka pa bang inaasahang pumupunta dito sa bahay, Berting? Bukod sa pasaway mong kaibigan. Pabalang na tanong ni Lola Soledad noon. Napakamot na lamang ako sa ulo matapos sabihin ni Lola ito. Tama nga naman talaga siya. Wala namang ibang tao ang pupunta sa bahay at maganap sa akin noon, kundi ang matalik kong kaibigang si Onyok. Kinuha na kaagad ni Lola Soledad ang sandok na hawak ko at nagwika itong siya na raw ang magpatuloy sa ginagawa kong pag-aasikaso sa mga kapatid ko noon. Anya, puntahan ko daw si Onyok at tanungin kung ano ang kailangan. Dali-dali ko nang pinunta ng kaibigan kong naghihintay sa labas ng bahay. O tol, ang aga mo namang napasyal dito sa bahay. Anong meron? Tanong ko sa kanya. May lakad ka ba bukas o kaya ay may gagawing trabaho? Tanong niya nun. Hindi pa rin mapawi-pawi ang pagkakangisi. Umiling ako at sinabing wala naman akong lakad kinabukasan. Ang totoo nga niya ay mamayang hapon. Pupunta ako sa bahay ni Mang Julio para magtanong kung ba'y ipapatrabaho ito sa bukid. Nang marinig ito ng kaibigan ko, malakas na napalatak ito at nagsabing, tamang-tama umano. Dahil may ipapagawa umano sa aming trabaho si Manang Maria. Malaki-laki raw ang ibabayad ng may-ari. Talaga? Anong trabaho naman yan? Baka mamaya masamang gawain niya na. Pasa ko dyan, tol. Alam mo namang may mga kapatid ba akong inaalagaan at pinapakain, di ba? Nandyan din si Lola. Kailangan niya ako kaya pasa ko dyan sa inaalok mong trabaho kung masama yan. Natatawa namang napakamot sa ulo ang kaibigan. Sira, may pinapagapas yung amo ni Manang Maria. Kaso may lakad raw yung iba nitong mga trabahante bukas at sa mga sumunod na araw. Kaya kulang sila ng mga trabahante. Huwag ka mag-alala. Hindi lang naman tayo magtatrabaho dun . Sa pagkakaalam ko, naghahanap pa ng 3 tauhan yung asawa ni Manang Maria. Para may kasama tayong pumunta sa palayang paggagapasan natin. Paliwanag niya. Yun ang pala . Kala ka naman kung anong trabaho na yung inaalok mo. Sige, sama ako. Saktong-sakto, wala na akong trabaho. Kakatapos ko lang magtrabaho kahapon sa bukid ni Mang Butyok. Mas lalo akong nahikayat ng kaibigan ko sa alok niya. Lang sabihin niya sa akin may tig-5 supot na bigas umanong palibre ang amo ni Manang Maria sa mga taong papayag na pansamantalang magbantay sa mga alagang hayop nito. Bukod doon, ibibigay na rin ito ang mga kalahati sa sasahurin sa loob ng 1 linggo bago umalis papunta sa lugar kung saan kami magagapas ng palay. O diba? May pera ka na, may palibreng bigas pa. Saan ka makakita ng ganyang klaseng amo, diba? Hindi madamot, kaya laging pinagpapala . Sabi ni Onyok. Teka, sandali lang, Onyok. Nagtataka lang ako . Bakit tayo yung kinuha ni Manang Maria na maggapas ng palay? Marami naman siyang pwedeng kuning trabahante . Hindi ba marami siyang mga pamangking lalaking kaidaran lang din natin? Ewan ko, pre. Hindi ko alam sa matandang yun. Basta yung sabi niya, magsama ako ng isa pang taong makakasama ko sa trabaho. May nakuha na daw 3 yung asawa niya. Ikaw agad yung naisip kong isama dahil alam ko namang kailangan mo ng pera para sa pamilya mo. Saad niya. At napapakamot na rin sa ulot may pagtataka. Ka na rin magtanong pa kung bakit tayo yung kinuha ni Manang Maria na magbabantay.
Yung mahalaga, may mapapasukan tayong trabaho kahit pansamantala lang. Tugtong pa niya. Matapos namin mag-usap ay saglit na nagpaalam na muna ako kay Lola Soledad. Sinabi ko sa kanyang may pupuntahan lamang kami ni Onyok sa Karatig Baryo. Babalik din ako kaagad kaya't mauna na lamang silang mag-agahan. Nung naglakad na kami ni Onyok papunta sa Karatig Baryo, para nga puntahan ang bahay ni Manang Maria. Hindi matigil sa pagkikwento ang kaibigan ko tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa perang sasahurin niya. Nag-iisip siya kung ano ang mga bibilin pansariling kagamitan. Ikaw ba, pre? May naisip ka na bang bibilin sa perang matatanggap mo? Tanong niya. Oo, pre. Meron. Ano? Mga pangkutsumo namin sa bahay. Langya naman to. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin yung bibilin mo para sa sarili mo. Umiling-iling ako at sinabi sa kanyang, wala akong naisip na bibilin para sa sarili ko. Sa ngayon ay uunahin ko muna ang mga pangangailangan namin sa bahay. Dahil yung mga magulang ko ay nagpakadalaga at binata ang mga yon. May mga sariling buhay. Hindi man lamang nila iniisip ang mga anak na pinipilit igapang ang mga sarili para makaaraos sa pang-araw-araw noon. Susmi naman. Dapat pala hindi na ako nagtanong pa. Ayan ka na naman kasi nag-umpisa ka na namang magdrama. O tara na nga. Bilisan na natin maglakad. Wika niya. Nagmadali na nga kaming maglakad papunta sa bahay ni Manang Maria. Ilang minuto ang nakalipas, nasa bahay na kami ng matanda nun. Wala nang tanong-tanong pang binigay na kaagad ng matanda ang bigas na ipinangako at ang kalahati ng perang sasahurin namin. Labis-labis ang sayang naramdaman ko na makuha ko ng parte ko. Nagpasalamat ako sa matanda dahil kahit na hindi pa man ako nagumpisang magtrabaho, may ibinigay na ito. Pag-uwi ko nga ng bahay ay inabot ko kagad ang pera kay Lola at iniligay ko ng bigas sa lalagyan ng bigasan namin. Maghahalong tuwa at pagtatakang nararamdaman ni Lola matapos kong sabihin sa kanya kung saan ko nakuha ang perang yon. Masaya dahil sa may pambili na kaming pagkain at may bigas pa akong naiuwi. Pero nagtataka kung bakit ganun na lamang ko magtiwala si Manang Maria sa aming dalawa ni Onyo. At bakit malaki ang perang nakuha ko kesa sa pangkaraniwang trabahante. Aniya pa, hindi ba raw natatakot ang matanda na baka magbago ang isip naming dalawa ni Onyok? At hindi na kami sumipot sa trabaho matapos namin makuha ang bigas at pera noon. O baka naman, may malalim na dahilan ng mag-asawa kung bakit nagbigay ng ganun kalaking halagat. May bigas pang libre. Huwag niyo na pong isipin pa yung mga bagay nila. Ang mahalaga kahit papano, may nakuha akong trabaho kahit napansamantala lang. Bika ako kay Lola Soledad para hindi na siya mag-isipan ng kung ano-ano. Sa bagay, pero paalala ko lang apo ha. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo at hanggat maaari huwag kang hihiwalay sa asawa ni Maria. Hindi kasi ako komportable sa papasukan mong trabaho. Pakiramdam ko may kakaiba. O Porla, malaki na po ako at alam ko na yung mga ginagawa ko. Tsaka lagi naman po ako nag-iingat para sa'yo at sa mga kapatid ko. Aba, wala ka ng poging apo, oras na mapahamak o mawala ako. Biro ko pa. Naagara namang binatukan ni Lola Soledad ang ulo ko at sinabihang sila ulo. Hindi raw magandang biro ang sinabi ko kaya't bawiin ko man na yon. Kinabukasan nga, pagputok pa lamang ng araw, umalis na kaming dalawa ni Onyok papunta sa bahay ni Manang Maria. Pagdating namin ay naroroon na ang lahat. Kami na lamang ang hinihintay. Medyo natagalan pa kami dahil tinanghali ng dating ang sasakyang maghatid sa amin papunta sa lugar. Dahil sa wala pa naman namang susundo sa amin ay pinagkape na muna kami 5 lito. Mga bandang 9:00 na nang makarating ang sundo namin kaya't agaran na kaming umalis. Mang Lito,
Wala ka bang mga pamangkin na sasamang manggagapas? Sayang naman, ang laki ng perang sasahurin eh. May bigas pang libre. Talong ni Onyok. Saglit na tumikhim si Mang Lito bago nagwikang tamad raw ang mga pamangkin niya. Maarte. Akala mo ay kung sino mga anak mayaman. Ayaw ra magsipagtrabaho kaya't hindi niya na sinubukang alukin pa ng trabaho ang mga yon. Baka mapahiya lamang siya sa amo nila mag-asawa. Napakatamad. Wala nang ibang ginawa kundi ang magbulakbol. Mas mainam pang ibang tao na lamang ang ipasok niya sa trabaho kesa sa sariling mga kadugunon. Hindi ko na narinig pang nagtanong ulit yung kaibigan ko. Ang buong akala ko, Sir Zad, malapit lamang ang lugar na pupuntahan namin. Pero nagkamali pala ako noon. Lumipas na lamang ang mahigit 2 oras na pagbiyahe ay hindi pa rin kami nakakarating. Kaya naman nagtataka na ako at napapaisip kong saan nga ba talaga kami pupunta? Bakit ang layo na namin sa baryong pinanggalingan pero hindi pa rin kami nakakarating? Dahil sa hindi naman ako matanong na tao kung kaya't mas pinili ko na lamang ang manahimik at hinintay na lamang kung kailan kami makarating sa lugar ng pagtatrabahuan. Ilang minuto pang nakalipas, huminto na ang sinasakyan namin sa isang lugar na hindi na kami pamilyar. Nandito na tayo. Pasensya na at medyo malayo-layo itong lugar na pinuntahan natin Bukod pa dito, humingi na rin ng tawad si Mang Lito dahil hindi niya nasabi sa amin ng maaga kung saan ang pagtatrabahuhan naming palayan. Ayos na ho yun. Papa, malapit man o malayo ay hindi pumahalaga sa amin yon. Importante, may trabaho kaming mapapasukan kahit na pang 1 linggo lang. Sagot ng kasamaan kong si Mang Dindo. Siya, dadaan muna tayo saglit sa pamilihan dahil bibili muna ako ng mga pagkain para sa pang 1 linggong pananatili ninyo sa pagtatrabahuan. Tsaka, tanghali na kaya kumain na muna tayo ng pananghalian. Saad ni Manang Maria. Dumaan na nga muna kami sa pamilihan at tinulungan si Manang Maria na magbitbit ng mga pinamili nito. Matapos mamalengke at mananghalian nun, saka pa lamang kami dumiretsa sa bahay kung saan kami mananatili. Mga ilang minuto pang nilakad, parating na namin ang isang purok na sa palagay ko. Nasa liblib na yon. Sa bungad pa lamang ng purok, Sir Zat, napansin ko ang kakaibang presensya at tinginan ng mga taong nadadaanan namin. Pailalim sila kung tumitig at para bang nais nila kaming gawan ng hindi maganda. Lalo na ang mga paslit na panay ang pagsunod sa amin noon. Pakiwari ko tuloy. Isang pagkakamali lamang namin sa lugar na yon. Tiyak, todas kaming lahat. Nakita kong may mga nakasukbit pang itak sa bewang habang sinusundan kami ng tingin. Kakaiba rin ang katahimikan sa buong paligid na para bang may nagbabadi ang panganib. Nakailang beses pa akong humugot ng malalim na paghinga bago ibinaling sa ibang direksyon ang paningin ko noon. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang kaibigan ko at bumulong noon. Anya, grabe umano ko makatingin sa amin ang mga taong nadadaanan namin. Parang mangangatay ng tao. Oo nga nakakatakot. Kanina pa ako hindi mapalagay sa mga ginawa nilang pagtitig Sagot ko. At sandaling sinipat ang mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Sumabat naman ang isa sa mga kasama namin sa trabaho na si Gado. Nagyabang na isa pa umanong titig sa amin ang masama ng mga taong nasa paligid nun. Uupakan niya naman mga yon para malaman nilang hindi kami basta-basta lang. Huwag niyo na silang pansinin. Magpatuloy lang kayong maglakad. Huwag niyo silang tingnan sa mata. Mas mabuti pang sa iba niyo na lang ibaling yung mga tingin niyo. Nang sa ganun ay wala tayong magiging problema.
Sabat ni Mang Lito sa amin na siyang ikinagulat ko. Sundin mo na lang yung mga sinasabi ko para walang gulong mangyari. Naiintindihan niyo ba? Nandito tayo para sa trabaho. Hindi sa kung ano man ang napapansin. Dagdag pa nito. Nagtataka man ay sinunod na lamang namin ang sinabi ni Mang Lito. Naisip ko ring tama naman ng matanda. Naroroon kami para sa trabaho, hindi sa kung ano paman. Pero lingid sa kaalaman naming lahat na eto palang si Gado ay gumanti ng titig sa mga taong nadadaanan namin. Nagulat na lamang ako nang bigla itong sinaway ni Mang Dingo at sinabihang napakatigas sumano ng ulo. Binalaan na nga siya ni Mang Lito. Aba, gumanti pa na masamang titig sa mga taong yon. Pambihira ka, Gado. Bilisan mo na nga maglakad. Makalipas ang ilang minutong lakaran, napapansin kong unti-unti na kaming pumapasok sa libdin na daanan. Nakita kong marami na mga talahibang mayayabong at nagtataas sa mga puno. Kaya't inaamin kong medyo nakaramdam ako ng takot sa sarili. Maya-maya pa, ganun na lang ang gulat ko nang may makita kong napakalaking ibong kulay itim na sinlaki ng panabong na manok. Pulang-pula ang mga matang nakamasid lamang sa amin ang ibong yon sa hindi gaanong kataas ang puno. Hindi ako nag-alinlangan pang sabihin kay Mang Lito ang tungkol sa nakita kong ibon. Tinuro ko yon. Nagulat ako sa naging reaksyon ng matanda. Pagalit niya akong sinaway. Mabilis na hinawi niya ang kamay ko sabay sabing, iwasan ko raw ang magtututuro kung saan-saan nun at huwag kong pansinin ang mga nakikita ko sa paligid. Teka lang ho, bakit naman ho? Alam niyo, hindi ko talaga kayo maintindihan. Kanina po sinabihan niyo kaming iwasang tingnan yung mga taong nadadaanan. Tapos ngayon naman po, iwasang magtuturo. Bakit po? Tanong ko nun, na paramang may mga itinatagong lihim ang mag-asawang matanda sa amin. Magmula kasi noong nasa purok na kami, walang tigil sa pagpapaalala sa amin na mag-asawa. Lalong-lalo na si Mang Lito kung ano ang mga dapat naming gawin at kung ano ang mga hindi dapat gawin nun. Tanging pagtangulang naman ang naging tubon ko sa lahat ng mga sinasabi sa amin na mag-asawa. Sa pag-aakala ko, normal lamang ang mga taong naniniran sa lugar na yon. Mamaya ko na ipapaniwanag sa inyo ang ipapamala-patakaran at mga dapat iwasan so bilisan nyo nung maglakad dyan para makarating na tayo kaagad sa bahay. Wika ni Mang Lito. Makalipas ang mahigit kalahating oras na pinahak namin ng dibdib na daanan nun, lapalaw na namin ang malawak na palayan. Pero hindi lang pala isang malawak na palayan ang nakikita ko mga kadidyo. Dahil noong tuluyan na kami makalapit, ay may mga nakikita rin akong mga baboy at mga manok. May iilan rin mga trabahante akong natanaw na nadirimis sa kulungan ng mga baboy. Narinig kong sinabi ni Mang Lito kay Mang Dindo nung nagtanong ito tungkol sa natanaw namin mga trabahante. Na magtaiba raw ang bahay na tutulian namin sa mga trabahanting nakita namin. Sinabi rin itong makakasama na namin sila mag-asawang ngayong gabi. Pabalikan na lamang raw nila kanay pagkatapos ng 1 linggo para sunduin. Huwag kaling mabalala. Bukas ay darating ang isa sa mga kapiwala dito sa bahay. Siya na yung bahala sa inyo habang muna irito pa kayo. Dagdag pang wika ni Mang Lito na. Tanging pagtango lamang ang nag-iisabot namin sa lahat ng mga sinasabi ni Mang Lito. Tara may magsipasok na kayo. Ayan ni Manang Maria. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad na kaming pinagpahinga ni Manang Maria nun. Itinuro na sa amin ang silid na pagpapahinahan. Mamaya maghahanda ako ng merienda. Tawagin ko na lang kayo kapag nakahain na ako.
Nanya pa sa amin ni Manang Maria bago siya pumunta sa kusina. Makalipas ang ilang minutong pagpapahinga, nakaramdam ako ng pagkaburyo. Hindi rin naman ako makatulog kaya inaya ko ang kaibigan kong si Onyok na mabilakad-lakad na muna kami sa labas ng bahay. At magpipingin-pingin doon dahil nga hindi pa ako nakaramdam na wanto. Sumang-ayon naman ng kaibigan ko. Mabilis na tumayo. Pagkatapos ay nabilakad na kami palabas ng silid na pinagpahingaan namin noon. Saan ba di? Saan kayo pupunta? Divya ang talong ni Mang Lito. Like kinagulap ko't napaigtad ng walang oras. Nakaramdam ako ng kaba nang makita kong seryoso ang mukha niya. Habang nakaupo malapit sa bintana. Kabado man ay nabusik kada ako ng paraan kung ano ang ipapanusot namin sa matanda kung bakit kami lalabas ng bahay. Kasi naiinipan si Onyok eh. Kaya lalabas po sana muna kami para magpahangin. Palusot ko nun. Agaran namang bumulaw si Onyok at nagreklamo tungkol sa sinabi ko. Kimalabig ko naman siya at sa mahinang boses ay sinabihan ko siyang huwag na mainay. Sige, pwede kayong lumabas pero hanggang dyan lang kayo sa bakuran ha. Hindi kayo pwedeng lumagpas dahil oras na may mangyari sa inyong hindi maganda. Hindi ko nasagutin pa ang buhay ninyo. Siguro, lanya ka naman tol. Ako pa palabing ginawa mong samkaman ha. Hayaan mo na. Nakalusok naman tayo eh. Tiwin ko ron. Peke sandali lang. Hindi ka ba nagtataka? Palong ko ron. Nagtataka saan? Balit na talong ni Onyo. Tungkol kina Manang Maria at Mang Lito. Alam mo kasi, wala nang dumating pa dito. Lagi ba yung pakikitungo nila sa akin eh? Anyway, hindi naman sila naging mahigpit sa akin nung hindi pa tayo tumuntong sa purok, di ba? Pero ngayon, ni paglabas ng bahay, dapat ipaalam natin. Baka pati pagpunta natin sa banyo, kailangan pang ipaalam sa kanila. Shush, hayaan mo na. Malay mo, nag-iingat lang silang mag-asawa at natatakot silang may mangyari sa akin hindi maganda. Kaya danin, gaya nga nagsilabi ni Mang Lito. Kailangan sundin natin yung lahat ng silabi na para walang magiging problema. Tsaka pumunta tayo dito para magtrabaho, di ba? Hindi para mamasyal. Laganap na ako ng mauupahan at iniba ng usapan. Para naman mapawi ng pagkaburyo ko. Habang nakaupo kaming dalawa ni Onyo at nadikwentuhan, nabalin ang atensyon ko sa isang trabahanteng nasa hindi karayuan. Pansin kong kanina pa siya tingin ng tingin sa gawin namin dalawa ni Onyo mula nang umupo kami nun. Pasikretong silabi ko kay Onyo ang tungkol sa trabahanteng nakita ko. Tilingnan na yun. Pinitidyong maigi dahil sa parang pamilyar o ano sa kanya. Ang mukha ng matandang lalaki. Sandali, hindi ba't parang yun yung matandang tinitigan niyo na doon na masama? Tanong niya sabay pingin sa akin. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sinidsiw na tumango si Onyo. At sinabing sigurado raw siya na ang matandang lalaking nakatingin sa amin nun. Yun ang lalaking tinipitan kanina ni Kado. Ibig niyong sabihin, hindi siya trabahante dito sa palayan? Tanong ko. Kibit balikat na piningnan ako ni Onyo at nagwikang, ano bang malay niyo umano kung nagtatrabaho bang taong yan sa parayan saan kami magtatrabaho? Alam ko naman raw na kakarating lang namin at ni isa sa mga trabahante. Wala pang naipakilala si Mang Lito. Magsasalita pa sana ako pero hindi na inatuloy dahil narinig na namin ang pagtawag ni Manang Maria. Mukhang nakaluto na yata ito ng merienda kaya pumasok na kami sa loob ng bahay. Manang, kanina ho nauna sa labas kami ng bahay. Nakita po namin yung lalaking tinitidan ni Dado. Nakatingin po siya dito sa bahay parang dilik na bilik po. Saad ni Onyok nung makaupo na kami sa pagkainan. Sandaling nagrapinginan ng mag-asawa.
Pagkatapos ay sinabihan kaming wag na munang lumabas ng bahay. Dahil sa alanganing oras na ngayon. Ang gusto raw naming magpabili ng kailangan ay sabihin lamang sa kanya. May kapila na siyang mauutusang bumili. Makinig kayo sa akin para hindi kayo mapahamak ah. Hindi niyo kilala ang mga taong naninirahan sa lugar na ito. Sabi mang dito. Mapahamak ko? May mga aswang ba na apira sa lugar na to? Pabiro sana ang tanong ko na yan, Sir Seth. Pero hindi ako makapaniwala. Sa diretsahang sagot ni Mang Lito. Sinabi niya naman sa amin na halos karamihan o mano sa mga naninirahan sa puro na pinasukan namin mula aswang. Kaya nga hanggat maaari ay umiwas kami at huwag masyadong makipag-usap sa mga taong hindi namin kapilala. Bukas ay ipapakilala niya kami sa ibang mga trabahante. O sino lang ang ipapakilala niya sa amin. Yun lamang ang pwede naming kausapin. Dahil sa yun lang raw ang mga taong pinagkakapiwalaan niya. Yung ibang trabahante ay wala siyang tiwala gawa na halos lahat ng mga nagtatrabaho sa panayan ay namimirahan sa puro kung saan kami naroroon. Hindi ko alam kung nagbibiro lamang ba si Mang Lito sa sinabi niya. Pero magpaganon pa man. Nakaramdam ako ng takot sa sarili at hindi ko maipaliwanag kung bakit ako biglang kinabahan. Hindi po madandang biro yung sinasabi ninyo, Mang Lito ah. Imposible naman po ata yung sinasabi ninyo. Karinig kong wika ni Kado habang nablalakad papalapit sa amin. Hindi ko kaya pinipilit maniwala. Dayan, kung along sa tingin nyo mas papaniwalaan, hindi bahala kayo. Gawin nyo kung ano gusto nyong gawin pero itong dalawang bilatilyong wala kayong ibang susundin kundi ako lang ha. Maliwanag. Turan ni Mang Lito. Tapos ay tubingin sa aming dalawa ni Onyo. Kinagabihan, nakita ko si Mang Lito na abalang-abala sa pagsasarado ng mga pintuan at bintana. Nagpresenta akong tuluman siyang magsara. Pero tumanggi ito at sinabi sa akin na siya na raw magsasara nun. Tuluman mo na lamang si Marie mo sa kusina mag-asikaso para makakain na tayo ng hapunan at makapagpahinga na. Utos ni Mang Lito sa akin, Mar. Pumunta na lamang ako sa kusina. Tinaluman nga si Juana Maria na magluto. Nung makaluto na kami, kumain na kami para makapagpahinga na maraga. Lumipas sa mga oras ng pagpapahinga. Pinipilit kong ipikit ang mga mata ng sa dayan ay makatulog na. Sa kadahilan ng lumalalim na masyado ang gabi nun. Pero kahit anong pikit ang gawin ko, tila ba na mamahay ako. Dahil sa hindi talaga ako binadanaw ng antok. Onyo, gising ka pa ba? Mainang tawag ko sa kaibigan ko. Oo, gising pa ako. Nakakainis na eh. Kahit anong pikit yung gawin ko, hindi talaga ako binadanaw ng antok. Anong oras no? Samahan mo ako. Kaya ako at Marang tumayo. Samahan saan? Sa kusina. Inihina ako eh. Mabira kasi kang si Manalito. Nagkwento ba naman kanina nang kumakain tayo tungkol sa aswang? Sos, puladi ka pa. Ba't di mo na lang amining na duwag ka talaga? Kaya ayaw mong pumunta mag-isa sa kusina para magbanyo. Para kang babae. Kinalaki ming tao nagpapasama ka pumunta sa kusina para makapagbanyo. Lanya talaga. Ara na, samahan mo na ako. Huwag mo na maraming daldal dyan. Wika ko at nauna ng mablakad mo. Agara namang sumunod si Onyok panabas ng kwarto. Matapos kong magbanyo ay nablakad-lakad li pabalik nun. Pero bago pa man kami makapasok sa loob ng kwarto, lapahinto ako dahil sa may narinig akong mayinang katok sa labas ng pintuan. Kasunod ng mga katok, ay may boses ng bata rin akong naririnig nun. Hindi iyak yun at walang tigil sa paghingi ng tulong. At nagwikan buksan umano namin ang pintuan.
dahil kailangan niya ng tulong. Sablit na nagdapininan kaming magkaibigan sa isa't isa. Bago na papinimuli sa pintuan. Abot tanaw mula sa silib na tinutulukan namin ang pintuan ng bahay. Hindi mo ba narinig yan? May bata, humihingi ng tulong. Buksan mo na. Utos ni Onyo. Sira, hindi ba't bilin-bilinan sa akin ni Mang Lito? Huwag tayong magbukas ng pintuan ng 10 oras ng gabi. Mamaya niyan, masanong tao pa ng kasama yung bata niyan eh. E di mayari pa tayong lahat. Sagot ko. Hindi ka ba naawa din sa bata? Umiiyak ko. Humihingi ng tulong. Paano mo na ating tiisin yung pas nito humingi ng tulong at namamakaawa? Ewan ko sa'yo. Hindi ka rin ba nag-iisip? Sa inuspungar sa kakulitan ng kaibigan ko ay sinabihan kong siya na lamang ang magbukas ng pintuan kung gusto niya. Ben ako, kahit na ano pa man ang sabihin niya, hindi ko talaga bubuksan ng pintuan. Naniniwala ko sa sinabi ni Mang Lito. Kaya't kahit na ano man ang mangyari, hindi niya talaga ako mapipilit na buksan ng pintuan. Inis na naglukad to palapit sa pintuan si Onyok para sana'y buksan ang batang patuloy pa rin sa pagngangawa at humihingi ng tulong. Pero ilang sandali pa, nagulat ako nang bigla na lamang kumalabog ng malakas ang pintuan. Gawa ng sinid-sunod na malalakas na katok ang ginawa ng paslit na nasa labas ng bahay. Nakita ko pang mabilis na umatras si Onyo pabalik sa kinatatayuan ko. At sinabing mo kung hindi na umano paslikam ko baka toklon. Pinalong ko siya kung ano ang ibig niya sabihin. Pero hindi pa man siya nakakasagot sa tanong ko. Sinod-silod na paghuni ng wakwak ang narinig namin sa labas nun. Sinabayan pa ng walang pigil na pag-atungan ng mga hayop na hindi ko maawari kung saan nanggagaling. Kaya't halos pagsakluban na ako ng kilabot sa katawan. Lagising na rin ang iba naming mga kasamahan. Labsi pagpulasan papunta sa pintuan para alamin kung ano ang nangyari. Pinipilit pa nilang buksan ang pintuan ng sabanon ay makita nila kung bakit pila nagkakagulo na sa labas ng bahay. Pero kahit na ano pa man ang gawin nila, hindi yan mabuksan-buksan dahil sa ikinandado pala ni Mang Lito ng mabuti ang taranggrahan nun. Mang si Alisteria, alis ka lumalapit sa pintuan, sabi ni Mang Lito. Mang Lito, anong nangyari? Bakit po ang inay sa labas? Bakit may mga aso? Tanong ni Gado sa matanda. Huwag tayo magpadala sa mga naririnig nyo. Aswang amalayat. Yung mga hayop na naririnig nyo. Kandagawan nyo na yan. Saad dito habang hinahampas sa sahigang hawak na buntot pagi. Ano ho? Aswan ho? Tanong ni Mang Bindo. Ang ayaw nyo maniwala sa aming mag-asawa. Hala sige, sumidipray sa bintana. Tingnan niya yung mga nasa labas ng bahay. Sambip ni Manang Maria noon. Mabilis na lumapit sa bintana ang mga kasamaan ko. Ladilap ng ulang. Samantanang ako naman may ayaw ko sana mapisilit dahil natatakot akong makakita ng kung ano man. Ang sakali mong totoo ang sinasabi ni Mang Lito. Pero pinilit ako ni Onyok na lumapit sa bintana. Lumakasilip na lang ako. Dulat na gulat ako noon. Para siyang yung matandang lalaking nakatikigan ni Gado doon sa daan. Pero punong-puno na ng mga balahibo ang katawan. Nagtatayuan yon na parang galit na aso. Nakamulagat. Namumula ang buong paligid ng mga mata at nagbabaga. Sa likuran nito ay merong nadaanil din pero hindi ko mawari kung anong klaseng mga nilalang yon. Basta, sobrang nakakapangilabot. Pakiramdam ko ay katapusan na namin ng gabing yon. Maya-maya pa, bigla nang bumigat ang pakiramdam ko na para bang unti-unti nang bibili mong paningin ko.
Pero bago pa ako sakupin ng kabibiman at mawanan ng malay, laramdaman kong nahatak ako ni Mang Lito papalayo sa bintana. Ganon din. Ang iba ko pang mga kasamahan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,